Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! At Kamara na isumite ang orihinal na kopya ng 2025 General Appropriations Act at maging ang mga bersyon ng panukala nito. Binigyan ng tatlo ng hanggang February 24 para isumite ang mga dokumento para yan sa gagawing preliminary conference sa February 28. Inihain ng mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sina dating Executive Secretary Vic Rodriguez at Davao City Representative Isidro Ungab ang petisyon sa SC. Paniwala nila may unconstitutional irregularities sa pagpapasa ng 2025 budget. Gaya ng pagbibigay ng zero subsidy sa PhilHealth, iligal na pagdadagdag ng pondo kahit walang rekomendasyon ng Pangulo at paglobo ng budget ng DPWH. Kinuwestiyon din sa korte ang umano'y mga blankong probisyon sa bicameral report ng budget pero nanindigan ang mga miyembro ng Bicameral Conference Committee na walang irregularidad sa budget. Isusumiti naman daw ng Kamara ang mga hinihinging kopya ng SC. Mas maganda rin talagang para makita niyo po ng ating mga justices ng Korte Suprema, sila mismo makakapagsabi na wala akong blanco dyan. In fact, we welcome this initiative on the part of the Supreme Court to really require the copy of the enrolled bill kasi at least for now we can establish the enrolled bill doctrine, no, which doon pa lang po doon sa sinabi ni Bugalon na walang blanco, kasi nungalingan na po yun mga kareaksyon. Unang-unang mga kareaksyon mandagin ninyo yung pinakita po ni Congressman Ungab tsaka ng Pangulong Duterte, yung bicameral committee report, meron pong blanco yun. Ay kahit nga itong si Manuelita, yung mga makabayad black, sinabi rin nila may blanco. At dapat talaga silang managot dyan. Ito po ang malaking katanungan. Kunyari lang yan, yung mga yan na confident sila dyan sa enroll bill na mapapatunayan. Tingnan po ninyo, sasabihin nila na nililigaw natin ang usapan patungo dun sa impeachment. Wala namang problema ang impeachment Ituloy ninyo yung impeachment. Kaya lang, sagutin ninyo ang nagkakahalagang 241 billion na insertion na kung saan na wala doon sa bicameral committee report. Wala namang problema kung walang blanco sa enroll bill Walang problema kung walang blanco sa enroll bill, mga Walang problema kung walang blanco sa enroll bill. Ang tinatanong dito, yung bicameral committee report na hawak na ni Congressman Ungab at maraming kongresista na may mga blanco doon. Ngayon, pag walang blanco doon sa enroll bill, ang tanong sino naglagay ng numero, mga inayupak kayo Ang tanong sino naglagay ng numero dyan sa enroll bill, na dapat ang pinagbasihan dyan yung bicameral committee report na pirmado ng mga bicameral committee members na ang tinatanong nila, bakit nagkaroon ng numero? Naiintindihan mo ba, Bonggalon? Naiintindihan mo ba? Hindi, kasi nililito po nila tayo Nililigaw po nilang taong bayan pangganin nyo Mas maganda rin talagang para makita niyo po ng ating mga justices ng Korte Suprema, sila mismo makakapagsabi na wala akong blanco dyan. In fact, walang blanco sa enroll bill. Sigurado kung merong enroll bill, sigurado dapat walang blanco yun. Dapat walang blanco yun. Kasi pag may blanco yun, hindi pwedeng papasa ang GAA. Ang tinatanong dito, Bonggalong,
Ang tinatanong dito, sino naglagay ng numero doon sa enroll bill? Niloloko mo yata kami eh. Ano ang palagay mo sa amin, mga walang alam, mga bobo? Ang tao na to, niloloko tayo ng tao na to, niloloko tayo to. Yan o, anong pangalan ng tao na to? Ako, Bicol. Wag mong akalain o isipin na mga mamamayang Pilipino, bonggalong katulad mong... Mas maganda rin talagang para makita niyo po ng ating mga justices ng Korte Suprema, sila mismo makakapagsabi na wala akong blanco dyan. In fact, we welcome this. Wala daw blanco. Tama, kung meron bang enroll bill, kung meron. Kasi matagal nang hinihingi ang enroll bill, hindi nyo binibigay. Hindi po binibigay ang enroll bill. Ngayon, kung merong numero dyan sa enroll bill, meron dapat managot na sino ang naglagay ng numero dyan sa enroll bill, na doon sa bicameral committee report ay walang numero. Tapos dali-dali kayong mag-file ng impeachment complaint dyan sa Senado in just one day. In just one day, ha? Tapos sasabihin ninyo, nililigaw namin ang usapan. Sino pa yung unang nagpunta ng Supreme Court? Sino pa yung unang nag-file ng petition ng tinatawag natin impeachment? Di ba yung nagpunta ng Supreme Court? This initiative on the part of the Supreme Court to really require the copy of the enrolled bill, kasi at least for now we can establish the enrolled bill doctrine, no, which is well respected among in jurisprudence, na magiging basehan talaga kung anong nakasulat sa enrolled bill. Halata Oo. Maging basehan kung anong nakasulat sa enroll bill. Sabi halata, ano tong halata na to? Di ba? Ang tinatanong namin dito, acid rain, pangalan mo pa lang talagang nakakairita na, acid eh. Acid rain yung pag umulan yung kotse mo, yung mahirap matanggal yung acid rain. Di ba? Pangalan pa lang niya talagang acid rain, no? Mantagin mo acid rain. Walang dyan, walang question na yung enroll bill ay walang blanco. Nasaan yung enroll bill? Pakita nyo. Pangalawa, acid rain. Sino naglagay ng numero sa enroll bill na kung saan yung bicameral committee report ay blanco? Ang tanong, legal ba na gagawin mo yon? Yan ba ay illegal o illegal? naman daw nililihis lang ng reklamong ito ang issue para mapanagot si Vice President Sara Duterte na nahaharap sa impeachment. Nililihis lang ho tayo sa issue na nakatuon dapat doon sa pag-exact ng accountability sa pangalawang Pangulo, lalong-lalo na sa impeachment. Anong nililihis? Asidro, makinig ka! Pag sinabi mong nililihis, yung sinasabi namin ay walang saysay. Walang kahulugan. Nililito namin ang taong bayan. Hindi namin nililito ang taong bayan. Asidre. Kaya nga pinapasagot na kayo ng Supreme Court eh. Kaya nga sabi ng Supreme Court, ibigay nyo sa amin yung enroll bill. Nasaan yung enroll bill, Asidre? Bakit kayo natatakot? Sagutin nyo ang tinatanong ng Supreme Court. Kasi kung walang saysay, ang sinabi ni Congressman Ungab tsaka ng Pangulong Duterte, hindi sila pakikinggan ng Supreme Court. Kaya lang sabi ng Supreme Court, ikaw, punta kayo dito. Magpaliwanag kayo, nasaan yung enroll bill? Sino naglagay ng numero sa enroll bill? Asidre. Alam mo, Asidre, tsaka Bonggalon, bakit takot na takot kay BP Sara Duterte na mawala siya? Bakit gustong-gusto nyo ma-impeach siya para hindi na siya makatakbong presidente? Ay, walastik yan. Corner. Na-corner po ang mga buhaya. Wala po silang lulusutan. Hindi sila makatalon, hindi naman makatalon ng mga buhaya. Ang mga buhaya, gumagapang lang yung mga animal na yan. At lahat ng tumambag sa kanila na pwedeng kainin, ng mga hinayupak na yan, talagang lalamunin at lalamunin yan. Kahit na para sa mga mahihirap pa yan, putang ina, talagang lulunukin ng mga animal na mga buhaya na yan.
Itinakda ng SC ang oral arguments kaugnay ng legalidad ng 2025 national budget sa April 1 sa Baguio. Nagbabalita mula sa Frontline, Baguio pa talaga. Baguio pa talaga. Yan Enriquez, News 5. Mga kapatid, O di ba? Salamat Ed Lingaw. Anyway mga ka-reaction, corner po ang mga animal. Corner sila. Na-corner sila. Kasi unang-una, bakit nasabi ko na-corner sila? Sabi nila nililigaw daw natin. Nililigaw natin ang usapan. Hindi namin nililigaw ang usapan, Brad. Wala kaming usapang nililigaw. Ang sabihin ninyo, sagutin ninyo ang mga tanong namin. Sino ang naglagay ng numero sa enroll bill? Pangalawa, sino ang mga membro ng bicameral technical working group para matanong natin sila? Pangatlo, sino maraming sino ang dapat makukulong? Di ba mga ka-reaction? Ito po ako gusto ko po sa inyong araw-araw isa pong mga senatoriables natin ang ating i-feature dito. Ngayon ang i-feature po natin mga ka-reaction ay si Attorney Raul Lambino. Napakagaling po niya mga ka-reaction. Napakagaling po ng tao na to, kaya kailangan po mga ka-reaction, wag po natin pakakawalan si Senator Raul Lambino. Yan, pakinggan po natin. 25 ngayon. Umpisahan natin sa recent, sariwa pa. May mali ba sa sinabi ni dating Pangulong Duterte na dapat patayin ang 15 senador para makapasok ang mga manok niya sa Senado? And you were there when he uttered those words. Mantagin mo, unang-unang tanong, talagang unang-unang tanong yan, ANC naman, unang-unang tanong ninyo yan, yung sinabi ng Pangulong Duterte. Wala bang ibang tanong na makabuluhan? Attorney Lambino, sagutin mo na yan. Unang-unang tanong yan. Di ba? Alam po nyo, sabi nga nila, bulaklak lang dila yan ni Pangulong Digong. At ang basis po yan, kasi minaliit po kami ng kabilang grupo, sinabing pinabili lang kami ng suka, inutusan lang bumili ng suka, tapos naging kandidato na kami. So sa tingin nila, wala kaming tsansang manalo. So sa pagbibiro ni Pangulong Digong, nasabi niya yon na kung ganun din lang pala, siguro kailangan ng ganito, ganyan. Pero walang criminal intent, walang malis at all. So walang krimen doon. Ba't nag-file na reklamo ang PNP si ADG? Ano lang yan, i-spark yung kanilang agenda. Kung ano man yung agenda na kailangan nilang pasamain yung imahe ng Duterte family, at ang target nila dyan ay si Tatay Digong. So kayang i-depensa, abogado ka, walang kaso, kayang i-depensa. Kaso. Yun lang mismong NBI nagsasabi na, yung director ng NBI na wala yan, walang kaso yan. Ano yan, saka parte lang ng kampanya yan. So wala naman talagang threat yan or inciting to sedition. Attorney, legally. Di ba? Sinabi pa niya, yun nga director ng NBI, sinabi walang kaso eh. Ikaw ba kung meron kang ipapapatay, sasabihin mo sa maraming tao, yan, patayin yan. Patayin natin yan, 15 patay. Ganun ba yun? Kung nasa tamang katinuan ka, isa kang tinatawag nating merong criminal intent, tsaka merong mga tinatawag nating talagang malisya, ang sinabi mo, sasabihin mo ba yan? Sasabihin mo ba yan sa maraming tao? Sasabihin mo ba sa kampanya yan? Kaya dito mga ka-reaction, na lumilitaw po dito yung mga nagmamagaling dyan sa kalaban natin. Lumilitaw po dito mga ka-reaction, talagang gusto lang talaga nilang sirain ang pangalan ng Pangulong Duterte. Gusto lang talaga nilang sirain yung tinatawag nating kredibilidad. Di ba mga ka-reaction? Ako naman. Halatang halata po si Diwata. Halatang halata si Diwata na sumisip-sip para siyang maging chief of police. Tawagan mo na. Mabumaros! Si Diwata, gawin mo chief of police. Speaking, maaring walang kaso, but ethically speaking, okay ka lang ba na ang dating presidente mo ganyan magsalita? Ganun naman si Tatay Digong, mapagbiro lang talaga siya. Tingnan, sabi po na itong, sabi na itong tao na to, yung nag-i-interview, okay ka lang ba na ang dating presidente ganyan magsalita? Nung presidente nga, mas grabe pa siya eh. Papakain niya sa Manila Bay yung mga adik eh.
Tapos itong mga senador, ayaw mong Sino bang mas maraming kasalanan? Yung mga senador na yan o yung mga durugista? Tanong lang. Sino ba yung mas pahirap sa bayan? Yung bang na mga nasa Senado? Tsaka yung mga nasa Kongreso? O yung mga... Tapos natatakot kayong ubusin ng mga senador? Ibig ko sabihin ubusin, palitan sila. Palitan yung mga yan. Huwag natin iboto yung mga yan. Ang iboto natin yung siyam ng PDP laban. Yan. 100% po tayo sa siyam ng PDP laban. Pakinggan po. Number 34, Attorney Raul Lambino. Diba, naririnig natin na kung minsan nagmumura siya, ganyan, patay na, ganun. Pero Okay lang sa'yo yun? Okay lang yun kasi hindi naman totoo yun na ganun ang gagawin niya. Okay. No? At saka nakita naman natin sa loob ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo natin, marami siyang ginawa para sa bayan. Usad tayo. Kung ikaw'y manalong senador, may gagawin ka ba para mabuwag ang mga naglipa ng dinastiya ngayon na kusang katerbang dynasty all over us? Alam mo, tinanong ko, pag ikaw magiging senador, anong una mong gagawin? Bubuwagin ko yung Senado. Sabi ko, magpapel kagad ako ng resolution para baguhin ang saligang batas at baguhin itong 1987 kasi kasama na yung pagbuwag sa Senado. Bakit? Kasi talagang nakakasuka yung sitwasyon ng politika sa Pilipinas ngayon. Nakakasuka. Yung mga nagsabi kasi na suka, sila yung mga nakakasuka. Kailangan talaga masuka. Yung political dynasty na yan, nandoon na sa saligang batas yan, pero hindi nila pinapatubad. At sabi nila, wala namang batas kasi, kaya hindi napapatubad yan. Di baguhin natin yung saligang batas, gawin nating mandatory talaga yung pagbabawal ng political dynasty. Pag wala yan, wala tayong magagawa. At saka yung political dynasty, hindi talaga nakakatulong para sa ating mga So may pangako na makukuha sa'yo ang butante. Nanonood sila ngayon, pag nanalo kang senador, magfa-file ka ng bill, tanggalin ang political dynasty. Tanggalin ang political dynasty, baguhin natin ang saligang batas, i-abolish natin ang Senado at gawin natin talagang accountable and responsible ang mga politiko natin. Isama na natin yung party list system. May pag-aaral, 70-80% miyembro ng dinastiya ang nominees ng party list. Ano bang pwedeng gawin dyan? Talagang hindi naman nila sinunod yung tunay na party list system na katulad ng ginagawa sa Europe, sa Israel, na kailangan yung partido mismo ang tumatakbo. Hindi itong nangyayari ngayon ng mga mayamang mga negosyante, naging oligarchy ito. Itong tinatawag ko na talagang oligarchy o kaya plutocracy. Hawak na tayo ng mga mayayamang negosyante. Dati-rati, yung mga oligarchy, nagpifinance lang sila, nagbibigay lamang sila ng pera sa mga politiko. Ngayon, Sila na mismo. Sila na mismo. Kaya talagang napakalaki ng problema natin sa Pilipinas. So anong gagawin natin? Paano gagawin natin para ang party list, para lang sa marginalized? Korte Suprema na mismo nagsabi, hindi, pwede lahat yan. Kaya nga dahil nga yung provision ng Constitution ay talaga namang pong napakahina. At hindi nila gustong baguhin yung existing party list law dahil pinapakinabangan nila Ayaw nila magbago yan at iyon ang sitwasyon natin ngayon. Okay. So yan ang mga reforma na isusulong po natin. Attorney, I'll give you time. Give me your top 3 legislative agenda. Kasi this is your time to shine. Ano yung top 3 na gagawin mo pag nanalo ka? Well, isa po akong abogado pero semi-retired na akong abogado ngayon. Ako ay isang magsasaka na lamang. Nag-aalaga ako ng mga baka, kalabaw at mga ibang mga haypang pagkakakitaan. At siyempre, passion ko kasi yung agrikultura kasi agriculture is the foundation of every nation. Pag meron tayong food security, meron tayong national security. Kailangan walang Pilipino na naghahanap ng makakain niya araw-araw na minsan hindi siya nakakain, nagugutom. Number That's one, agriculture. Pangalawa, yung edukasyon. Ako na yung buhay na halimbawa. Nang dahil sa edukasyon, nakaangat kami sa kahirapan. Alam mo, pagka-graduate ko ng high school, hindi ako nakapag-aral ng college for 4 years. Nagtrabaho ka pa? Tumigil ako, nagtrabaho akong houseboy, gasoline boy ng 4 na taon. Bago ako nagkuleho at naging abogado nga ako. Kaya passionate ako tungkol sa edukasyon ng mga kabataan. Hindi lang mga kabataan, lahat ng mamamayan kailangan mag-aaral pa muli. O di ba? Napakagandang halimbawa po ni Attorney Raul Lambino. Mantagin mo yan. Pagkatapos niya ng high school, uminto po siya ng 4 na taon. Nagano siya, nag-gasoline boy, nag-house boy, naging muchacho po siya. Naging ano po siya, naging boy, naging katulong, naging utusan. Gasoline boy ngayon, tumatakbong senador. Buti na lang, hindi sinabi ni Bopong Marcos na, yung iba dyan, gasoline boy lang. Ngayon, tumatakbo na na senador, baka next time sasabihin niya yan. Yung iba dyan, pinabili lang na suka. Ngayon, tumatakbo na na senador.
Ikaw, Bobong Marcos, anong natapos mo? Walang lokohan, walang budulan, ha? Diretsahan tayo. Anong natapos mo? Buti pa itong si Atty. Lambino, dinaanan niya yung napakahirap na sitwasyon sa kanyang buhay. 4 na taon siyang nangamuan. 4 na taon siyang naging alila o katulong, boy. Tapos ngayon, tumatakbo siyang senador. At hindi budol yan. Malupit na lawyer yan. Pero ang tanong po dito, mga kareaksyon, ang tanong dito, bakit ang isang undergraduate, ang isang dropout, ang isang walang natapos, ay Pangulo natin na nagyayabang pa na napakatalino niya? Siyempre, marunong siya mag-English kung sa Amerika ba naman siya lumaki, sa Europa. O di ba? Kung yan, marunong magbisaya yan, ibig sabihin, talagang magaling siya. O marunong magsalita ng, halimbawa, Espanyol, marunong siyang mag-German, Polish, yung kaya niyang pagaluwaluin yung mga salita. Di ba, mga kareaksyon? Ang sinasabi natin dito, napakatindi po ni Atty. Raul Lambino. Kumpara naman ninyo to kay Pacquiao, o kaya kahit kay Tito Soto pa, magaling yan. Bakit? Abogado ba si Tito Soto? Diba? Kaya sinasabi po natin dito, mga kareaksyon, kung boboto din man lang tayo sa paparating na eleksyon, piliin na po natin si Atty. Raul Lambino, numero 34 sa balota. Huwag po natin kalimutan iboto para Senado sa darating na Mayo. Atty. Raul Lambino. Itong pangatlo ay pinaka-importante, investment. Kasi kung walang investment, napapasok dito, foreign or domestic, wala po tayong manufacturing sector, wala tayong production, wala tayong trabaho. So yun ang tatlo na pagtutunan ko ng pansin. Agriculture, education, investment. Balik tayo sa politika. Sa iyong palagay, may mali ba sa pamamahala ni Pangulong Bongbong Marcos sa ngayon? Kung meron man, at ano ito? Lahat mali. Lahat, hindi na nga siya natutulog, walang yan na yan. Nakakita ka ng presidente hindi natutulog, dapat matulog na matulog ang presidente. Kaya lang siya hindi natutulog. Kaya pag mayroong mga bagyo, malaking mga sakuna, kakamot siya sa ulo ang putang ng presidenteng kamot. Anong gagawin natin? Dapat ang pangalan niyan, Presidente Kamot Ang mali po dyan ay binuwag nila kaagad yung Uniteam. No? Kung bakit nila ginawa yan, hindi ko alam. Siguro merong nagsasabi na dahil yung 2028 tinitignan na nila kung ano mangyayari. So nauna ang politika kesa sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Yun ang nakita ko dyan. Pinabayaan ni Pangulong Bongbong na ganito ang sitwasyon na mangyayari. Nabuwag kaagad yung naumpisang Uniteam. Ang ganda-ganda nung Uniteam. Pati ako naniwala. Talaga naman pong kinampanya natin yung dalawa na yon. Umikot tayo sa buong Pilipinas, sa buong Northern Luzon. Sinabi natin na ganito, supportan natin itong Uniteam. Sabi nilang ng iba, kayo din daw may kasalanan. Kayo ang nag-endorse. Ayan tuloy, nanalo. Well, hindi natin aasahan na ganito pa lang nangyari. At yun nga ang kalunos-lunos dyan. Nawala yung ating sinasabi na pag-asa na pagkaroon ng bagong Pilipinas. Hindi bagong Pilipinas yung nangyayari. Akala ko sasabihin. Di ba, ang ganda pong magsalita ni Atty. Raul Lambino. Dapat mga ka-reaction, ganyan po ang dadalhin nating mga senador diyan sa Senado. Katulad po ni Atty. Raul Lambino, napakaganda pong magsalita no. Talagang makikita po ninyo na parang si Reaction TVPH lang. Parang si Reaction TVPH lang kung magsalita. Malumanay, magandang magsalita, hindi nagsisisigaw. Parang si Reaction TVPH lang. Hoy, Bobo Marcos, makinig ka dito. Ano natapos mo? Presidente Kamot. Ayan si Presidente Kamot. Anong gagawin natin? Yan si Presidente Kamot. Sabihin mo, ang bigas, wala pa rin 20 pesos. Ang dami, ang taas pa rin ng presyo ng bilihin. Akala ko yun ang sasabihin mo. Sobra naman talagang taas ng bilihin ngayon. Yun ang isang problema natin ngayon. Anong gagawin natin? Hindi lang bigas. Lahat ng mga bilihin na pangangailangan ng Ang sabi po niya,
Anong gagawin natin? Sabi niya, Bobo Marcos, anong gagawin natin? Presidente Kamot! Ordinaryong mamayang Pilipino, hindi na nila kayang bumili. At marami ang nagugutom ng mga pamilyang Pilipino. Politika ulit. Ano ang take mo sa impeachment ni Vice President Sara? What do you think is the game plan of the administration? You were once a member of the cabinet. May game plan yan eh. Anong game plan ng administrasyon? Well, ang game plan nila ay gusto nilang makonvict si Inday Sara Then? before June 30 para magkaroon ng bagong vice-presidente. Before June 30? Di ba malapit na yun? Kaya ba? May oras ba? Kaya nga pinupwersa nila na dapat magkaroon na ng impeachment court ang Senado. Mag-convene into an impeachment court at aapurahin nila yan before June 30 magkaroon ng judgment of conviction para mapalitan ang vice-presidente at kung sino man ang ilagay nila dyan ay may lamang kung election sa 2028. At iyon ang hindi natin basta-basta papayagan. Kasi nga, ito ang dahilan kung bakit nabuwag yung unit team. Ang mga Duterte kasi, ang sumusuporta mga ordinaryong tao, masang Pilipino. Silang sumuporta sa kanya noong 2016. At iyon ang sumusuporta kay VP Inday Sara rin. Sila rin ang nagtuklok sa kanya vice-presidente. Pero ang sumusuporta dito sa Pangulo, ay ito yung mga oligarchs. Alam naman natin yon. Sila'y mayayaman na sila yung dating hindi sila makaporma ng todo-todo kay Pangulong Digong. Ayaw nila yung sitwasyon. So ang framing mo para siyang away ng elitista at masa. Exactly. Exactly. Yun ang totoo niyan. Away. So ibig sabihin po mga ka-reaction, ang totoong kalaban natin ay mga oligarko. Yung mga umahawak sa malalaking kumpanya. Kung maalala po niyo, di ba laging walang tubig sa Maynila nun. Nasa Davao ang Pangulong Duterte. Anong sabi niya? Pag-uwi ko dyan sa Maynila, kapag walang tubig dyan, ite-take over ko yan. Di ba? Nawalan pa ba ng tubig nun? Hindi na. Hindi na nawalan ng tubig nun. Kasi ite-take over niya yung Maynila. Natakot po, natakot. Mantagin mo tubig, wala naman dapat bayad yun eh. Nagbabayad po ang mahal ng tubig. Ito ng ilisnista at ang masang Pilipino. Dahil pag nakabalik si Vice President Sara Duterte, ipagpapatuloy niya yung programa ng kanyang tatay na kailangan unahin natin ang mga maralitang Pilipino at mga overseas Filipino workers. Paano yung issue ng accountability? Naalala mo, nag-ugat yung issue, hindi niya may paliwanag yung confidential funds. Siyempre may ibang tao, hindi paliwanag mo kasi pera ng tao bayan yan. Ang daming gumastos ng intelligence and confidential funds. Yung confidential funds hindi lamang sa Vice President yan. Mas malaki yung confidential fund ng Pangulo. Iyan din ang dahilan kung bakit dinimanda nila noon si Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo dahil sa confidential fund eh. At ako yung abogado doon. At alam mo, yung confidential fund talagang certification lamang yan ng Commission on Audit. At wala ka nang dapat na sabihin doon. Okay. Wala pang yung tinatawag na notice of disallowance or what, AOM pa lang yun eh. Audit Observation Memorandum pa lang ng COA yun. Makukumpleto yun. Pero pinalaki nila lang pinalaki. Marami akong kakilala ng mga government agencies na gumagamit ng confidential funds. Ano ang kanilang ginagawa? Ganun lamang. Pirma lang. Pirma lamang yan. Tapos, hindi yan binubuksan. Hindi na nila tinatanong kung sino ang binigyan mo yan. So, ang depensa mo is parang tinarget siya. Tinarget talaga siya. Dahil pinasama sa masa, pinasama sa publiko na, may pera pala siyang tinanggap. Bakit hindi niya ma-account? Sino bang gumastos niya? Paano niya ginastos? Pero talaga namang may perang Talagang meron silang natanggap kasi 150 million. Inaamin naman nila. Binigay sa kanila yon at ginastos nila yung paliwanag nila. Pero ito, nagtataka ako. Doon sa hearing sa Senado, binanggit doon na yung dalawang opisyal ng militar na kasama ni BP na sila tumanggap. Bakit hindi sila pinatawag at sabihin kung paano nila ginastos? Sabi nila, hindi na kailangang patawagin kasi meron namang internal process ang Armed Forces of the Philippines. Okay. Sige. So, yun yung mga issue. Talagang meron silang natanggap kasi 150 million. Inaamin naman nila. Binigay sa kanila yon at ginastos nila yung paliwanag nila. Pero ito, nagtataka ako. Doon sa hearing sa Senado, binanggit doon na yung dalawang opisyal ng militar na kasama ni BP na sila tumanggap. Bakit hindi sila pinatawag at sabihin kung paano nila ginastos? Sabi nila, hindi na kailangang patawagin kasi meron namang internal process ang Armed Forces of the Philippines. Okay. Sige. So, yun yung mga issue. Di ba? Bakit hindi nila pinatawag yung dalawang sundalo o general man yun o anumang posisyon nun? Bakit hindi nila pinatawag doon sa bicameral, doon sa Quadcom
para malaman nila kung totoong mayroong mga nangyaring mga katiwalian dyan sa confidential fund. Para masabi po nung dalawang militar na yon o membro ng Armed Forces of the Philippines na kung ilang mga NPA at mga mga kalahi ni convicted Franz Castro. Di po ba mga kareaksyon? Bakit hindi nila pinatawag yun? Para malaman nila ang tunay na katotohanan kung saan napunta po yung mga confidential fund. Di ba? Ibig sabihin, hindi nila pinatawag yun. Kasi pag hindi nila pinatawag yun, lilitaw ang tunay na katotohanan na wala namang nangyaring, wala namang nangyaring, anong tawag doon? Walang nangyaring korupsyon pagdating po dyan sa confidential fund. Di ba? Inahanap nila si Mary Grace Piatos. Sinong Mary Grace Piatos ang hinahanap ninyo? Di ba? Walang Mary Grace Piatos. Kami na nga nagsasabi walang Mary Grace Piatos eh. Pumunta pa talaga sila doon sa kuhanan ng birth certificate, PS ano ba yun? Yung Philippine Statistic Office. Di ba mga kareaksyon? Kaya dito mga kareaksyon, nakikita po natin talaga dito na talagang ang layunin lamang ng Quadcom na yan ay hindi upang malaman ang katotohanan, ay hindi upang, alam mo Barbers, isa ka sa mga leader ng Quadcom. Si Barbers, si Acop, si Paduano, si Fernandez, si Abante, alam nyo mga kareaksyon, itong mga tao na to, alam nyo, hindi ko alam kung paano sila nabubuhay ng matiwasay. Di ba? Sino po ang nagpapagalaw sa mga yan? Sabi po ni Atty. Lambino, mga oligarko. So, oligarko kontra mga mamamayang Pilipino. Yun daw po ang laban ngayon. Yun ang tunay na laban. Oligarko versus people of the Philippines. Yung mga supporter po kasi ng mga Duterte, ina-underestimate po nila tayo. Yung mga ordinaryong mamamayan. Di ba? Yung mga ordinary people. Ina-underestimate po ang kakayaan ng mga ordinaryong taong katulad natin na papalagan natin ang mga yan. Papalagan po natin ang mga yan. Yung ginagawa nilang panggigipit sa mga Duterte, na alam naman natin si Pangulong Duterte lang talaga ang pinaka may nagawa na naupong presidente sa Republika ng Pilipinas. Kaya hindi nila matanggap na pagkatapos ni Bobong Marcos, ang pupunta ng Malacanang ay si VP Sara Duterte, mga kareaksyon. Di ba? Tuloy po natin, ha? Tayo. Wais ba na legislate yung dagdag sahod? Yan, naging uso yan. Gusto nila, hindi legislate. O dapat wage board lang yan. Although, popular na topic, matutuwa sa mga manggagawa. Alam mo yung regional wage boards, ang tagal-tagal na yan. Lagi kong sinasabi na hindi yata equitable yan. Kasi mas mataas yung mga sahod ng mga empleyado sa Maynila at saka sa mga urban centers. Tama. Mababa yung nasa mga region. Pero pag titignan mo, mas mahal ang mga presyo na bilihin sa rehiyon. Hindi nga. Mas mahal. Di ba mahal sa National Capital Region? Mahal ang gasolina, mahal ang petrolyo. Sa inyo sa Pangasinan, lahat o buong Pilipinas yan. Kasi walang mapagdideliveran, kaya mas mahal ang mga bilihin sa rehiyon. Hirap na hirap makarating yung mga produkto sa mga iba't ibang mga bayan kasi mahihina yung mga infrastruktura natin Mahihina yung mga infrastruktura natin. Kaya, bakit ganun? Hindi tama yun na mas mahal ang... dapat pare-pareho. Dapat pare-pareho. So kung ikaw tatanungin, dapat living talaga wage. legislated wage high. Pare-pareho tayong tataas. Pare-pareho tayong tataas. At saka ang isa pang advantage doon, Alvin, alam mo, kung mataas ang sahod doon sa probinsya, hindi na magpupuntahan yung mga taong probinsya para pumunta sa Metro Manila. Kaya yung migration dito sa urban centers, mababawasan, yung mga nandito, babalik na sa probinsya. O di ba? Maganda po yung sinabi ni Atty. Lambino kung hindi nyo naiintindihan. Totoo naman na mas mahal dito sa probinsya. Napakamahal po ng bilihin sa probinsya. Gasolina, mahal dito. Punta kayo sa mga isla-isla ng mga Pilipinas. Napakamamahal ng mga bilihin dyan. Di po ba mga kareaksyon? Mas mura sa Maynila. Kaya nga pag namimili sila ng mga damit, pupunta sila Baclaran. Pupunta sila sa Maynila. Mamimili sila ng mga prutas, pupunta sila Divisoria. Pupunta sila sa Maynila. Kasi pagdating po ng probinsya, ang mga prutas napakamamahal na. Ang gasolina, ganun din po, napakamahal. Sa probinsya, napakamahal ng gasolina. Hindi po ba mga kareaksyon? Kaya makikita po natin dito, hindi po tama. Diyan na po pumapasok ang epekto ng korupsyon.
Ano po sabi ni Atty. Lambino? Ang sabi ni Atty. Lambino, yung daw mga infrastruktura natin ay hindi maganda. Yung mga infrastructure po natin hindi maganda. Ibig sabihin, kung hindi po nag-corrupt ang ating mga namumuno sa atin, ang ating mga kinuwang trabahante dyan sa gobyerno, kung hindi sila nag-corrupt, edi sana meron tayong mga magagandang tulay. Edi sana meron tayong mga magagandang pantalan. Edi sana meron tayong mga magagandang daan. Edi sana meron tayong mga magagandang airport. Edi sana meron tayong mga magagandang farm-to-market road. Edi sana meron tayong magagandang irigasyon para hindi na tayo maubusan ng pagkain dito sa Pilipinas. Hindi. Inuuna po kasi lang kanilang mga bulsa. Hindi ko alam, alimbawa lang ito, isang kongresista, may pag-aari pa siya ng isang construction company. Di ba, o Don Gonzales? Kilala mo yun, Don Gonzales? Yung isang kontratista na mayroong construction company na napakayaman ngayon. Tapos yung ginagawa niya mga proyekto, banda dyan sa may Arayat yata yung pinakita sa nawasak lang. Tapos ang sabi niya, act of God. Act of God talaga. Wala pang isang taon, months pa lang ang tinagal nung ginawa nilang flood control, nawasak. Tapos sasabihin mo, act of God. Ang daming ginawang mga dike, mga dam, mga tulay, mga daan, nung panahon ng World War II. Pero walang act of God na nangyayari. Yan months pa lang pinakita sa internet sa Arayat, Pampanga. Nasira na. Tapos sasabihin, act of God. Yan po mga kareaksyon, ang epekto ng korupsyon. Mararamdaman po ng sambayan ng Pilipino yan. Ang epekto ng mga animal na yan, pag nag-corrupt yan, walang magandang tulay, daan, airport, seaport, at mga railroad. Yung mga railway system natin. Wala pong mangyayari dyan. Eskwelahan, wala. Imbes na lahat ng mga public school naka-aircon na, wala. Ang init-init po, hindi makapag-aral ng maayos yung mga estudyante. Pag punasok mo yung mga classroom nila, kaya naman minsan mga kareaksyon, alam po ninyo, ang gusto kong gawin, yung pinanggalingan kong eskwela na elementary school, gusto ko pong ipa-aircon lahat ng classroom dun eh. Para mapaganda po yung ng mga estudyante. Di po ba mga kareaksyon? Kaya naman dito mga kareaksyon talaga nakakapagtaka po mga kareaksyon. Nakakapagtaka po talaga na bakit patuloy pa natin binoboto ang mga tao na yan? Bakit patuloy pa natin sinusuporta ng mga ganyan? Pabudots-budots lang, mananalo na. Putangin na. Wala bang pork barrel? Tatakbo ka bang senador? Alam natin na wala naman talagang pork barrel, but iba-ibang pangalan. May mga pet project, kung ano, AKAP, AX. Kung wala bang ganun, tatakbo kang senador? Mas maganda kung wala talagang pork barrel. Di nga. Oo, eto pangako sa mamamayang Pilipino. Pag binigyan nyo ako ng pagkakataon na maging senador, hindi po ako tatanggap ng pork barrel kung mayroon mang pork barrel na yan. Ibibigay ko po yan kaagad sa mga estudyante para makapag-aral sila ng kanilang kurso at mabibigyan sila ng tamang kasi ang kutob ko maraming tumatakbo dahil may pork barrel eh. Iyon ang nakikita natin. Iyon ang obserbasyon natin kasi lalo-lalo na pa yung mga identification ng mga proyekto, hindi tayo gagawa ng ganon. Okay, one last question from me before we go sa ating mga mahiwagang tanong na nandyan nakalapag sa harapan mo. Anong stand mo sa investigasyon ngayon ng Kamara sa social media? Di ba may investigasyon sila? Gusto nilang malaman kung sino bang nagpapakalat ng fake news. Anong basa mo dyan? Prior restraint of censorship yan eh. Censorship? Violation yan ng ating freedom of expression, freedom of the press. Okay. Hindi pa pwede yung ganon na ang kanilang in the guise of coming out with a law. What kind of law are you going to pass in order to curtail what? The freedom of expression, freedom of speech? So inevitably, pag nagpasa ka ng batas, is going to curtail your and my freedom. Exactly. Okay. Okay. At ang ginagawa na nila ngayon, it's already a violation of freedom of expression itself. Okay. Yung pagpapatawag pa lang na ganon, hindi pa pwede yun. Violation yan. Kahit nagpapakalat ng fake news, ha?
Ay, yung nagpapakalat ng fake news, marami naman na tayong mga existing laws dyan na cyber libel o kay libel or whatever. Adi kasuhan mo. Pwede mo kasuhan. sige. Papaimbestigan mo yan sa PNP at sa NBI. Meron silang mga cybercrime expert yan. Alam po nilang madidetect nila kung sino yung mga nagpapakalat ng fake news. Ngayon naman po, Attorney Lampino, may mga maiinit na usapin sa ating bansa at nais naming malaman ang inyong pananaw at paninindigan sa mga ito. Meron po 10 tanong dyan. I doubt kung mauubos po natin. Subukan natin sagutin lahat sa abot na ating makakaya sa loob sige. ng 6 na minuto. Pick one and I'll read. Okay, dito. Okay? Ayan. Okay. Sabi dito, ano ang solusyon sa mataas na presyo ng bilhin? Partly na-tackle mo na. Yeah. Anong pwedeng gawin? Importante yung agricultural production. Tulungan po natin ang ating mga magsasaka. Tulungan po natin ang mga manufacturing sector. At sinasabi ko nga, isang malaking problema kasi ayaw bitawan pa rin ng Department of Agriculture ng kanilang kapangyarihan para tulungan ang mga magsasaka. Ibigay po natin yung iba sa local government units at mamomonitor natin kung paano nila mapapababa yung presyo ng mga bilihin. Lalo-lalo na ang pagkain. Siyempre, importante dyan yung supply chain, infrastructure. Kailangan mayroon tayong mga ports na magagandang mga kalsada para yung mga produktong galing sa probinsya madadala lahat sa merkado ng madali. One more. I remember nung panahon mo, di ba, ikaw yung ni GMA. Anong rice self-sufficiency nyo nun? Kasi ngayon, pababa ng pababa, hindi na na-achieve yung 100 nung panahon mo. May 95%, 97%? Hindi ko maalala. Si Archap doon, ang Secretary of Si Archap, Agriculture. yan, naalala ko. Kung manalo ka, ano ang una mong ihahaing panukalang batas? This one is specific. I know ano specific? Anong batas? Okay, batas ang pinag-usapan. Pero unang-una kong isasampa dyan ay resolution to convene the Senate and the House of Representatives as a body that will tackle the amendment or revision of the 1987 Constitution. Yan ang unang-una. Pangalawa, yung creation of Department of Veterans Affairs. Ihiwalay natin yung veterans sa Department of National Defense para mabigyan natin ng tamang protection yung mga veterano Parang sa natin. Amerika may ganyan eh. Ay talagang Veteran dapat Affairs, separate department, major department. Okay. Magtayo rin tayo ng Department of Homeland Security. Importante yun para magkaroon ng government engineering. May pera ba tayo? Kulang-kulang ng pera natin, magtatayo ka pag department. Gastos yun. Kasi ngayon, dapat mong pagsamasamahin ang PNP, ang Coast Guard, ang Customs, ang Immigration, ang National Disaster Office of Civil Defense na nasa DND, ilipat natin yan sa Homeland Security. Yeah. Okay, one more. We still have 5 minutes. Sabi dito, paano mapapahusay ang kalidad ng edukasyon? Nakasali yun sa priority mo. Yeah. Edukasyon. Meron tayong backlog na mahigit 160,000 na classroom sa buong Pilipinas. Kailangan magkaroon tayo ng magandang classroom, magagusali, at paramihin natin mga teachers. Itaas natin ang sahod ng mga teachers para hindi sila umalis. Kasi nagkakaroon ng brain drain eh. Sabi nga nila, biktima tayo sa kagalingan ng ating mga guro. Pag natuto na sila, alis na sila, punta sa ibang bansa. Nawawalan tayo ng mga teachers sa math, science, English, at sa guidance counselor pumupunta sa ibang bansa. Itaas natin ang sahod ng mga teachers, bigyan natin silang pagkakataon na ma-promote sila from teacher 1, teacher 2, teacher 3, 4, 5, 6. Dahil magkaroon sila ng kasiguruhan na manatili dito sa ating bansa. Okay. Well, perhaps 2 more. Sa iyong pananaw, may tuturing bang pork barrel o hindi ang akap? Ay, kanina, Pork barrel yan. kaya siguro sila tumatakbo dahil may ganun rin. Pork barrel yan. Wala kasing guidelines eh. Hindi katulad ng Pantawid Pamilya Program, yung Conditional Cash Transfer Program. 4Ps. Yung 4Ps. Okay ako dyan. Fantastic yun. Magandang program. Pero yung akap, nako, pork barrel yan. Politiko lang nakikinabang dyan. Next. Okay. Sang-ayon ka ba sa House Bill 11372 which proposes, ito yung tanong ko sa iyo kanina, 200 minimum wage increase? Siguro ang sagutin mo is, kakayanin ba ng mga negosyante? Kayong politiko magaling mga ako eh. Masarap mga ako eh. Well, Kakayanin baka maliit pa yung 200 na yan. Kasi kailangan kausapin natin ang sektor ng manggagawa at yung sektor ng production o yung mga negosyante. Meron naman tayong mga Chamber of Commerce eh. Philippine Chamber of Kontra Commerce Federation. sila. Kaya nga, tignan natin kung tama ba yung kanilang sinasabi, tignan natin lahat ng kanilang mga libro, tignan natin kung gaano takbo ng negosyo. Makikita naman natin eh. Tignan natin yung inflation rate. Magkano ba ang inflation rate natin ngayon? Nasa 4%, 5%? O di tignan natin, adjustable to inflation rate. Pwede yung ganon, ang legislation. Without fixing no. Hindi ka pwedeng tumanggi na walang dagdag. Hindi namin kaya. Hindi pwede rin. Hindi rin naman natin pwedeng 1,000 idadagdag mo. Magsasara yung negosyo, di mawawalan din ng trabaho yung So magkano dapat? Imbis na 200, It will be based on the inflation rate, no? At saka syempre, kung yan ay infant industry, titignan natin lahat yun. Maraming mga factors natin i-consider. I think we can still answer another one.
Sang-ayon ka ba na kailangan humarap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC? Nako, yung ICC, huwag nating paniwalaan yan. The ICC is nothing but a creation of the Anglo-Saxon media o Western power yan. Colonial mentality yan. Sinakop tayo ng Espanyol, sinakop tayo ng mga Amerikano, sinakop pa rin tayo ng mga ibang mga puti. At yan ay sa kanila lang yun. Pati nga sa Amerika, sinusuka sila ni Donald Trump, President Donald Trump. Kung yung Amerika na mismo nagsasabi, huwag nating sundan yung ICC na yan. Bakit tayo naman susunod-sunuran dyan sa ICC? Meron tayong korte dito, meron tayong legal system, umaandar yung legal system natin. Kaya nga, idinimanda natin. Idinimanda nila si Pangulo. So bakit mo pa kailangan yung ICC na yan? Sayang, naubusan tayo ng oras. Tatanong ko sana sa'yo. Sabi mo dati, yung may extrajudicial killing na legal. Naging controversial yun. Parang na-fact check ka dun. Kasi ganito, pag sinabi mong judicial killing, merong decision ang korte. Judicial killing. Ngayon, dahil tinanggal na yan ng batas, wala nang extrajudicial killing, murder na lamang po itatawag mo dyan. Kasi hindi naman na pumapatay yung hustisya ngayon ang korte. They are not allowed to impose a penalty of death. Yeah. Pero kung tatanungin mo ako, papayag ba akong ibalik natin ang death penalty? Yes. I am for it. No? Okay. I am for. Tatanungin mo ako, am I in favor of abortion? No, I am not in favor of abortion. Okay. Tatanungin mo ako kung in favor ba ako ng absolute divorce? No. No absolute divorce yan. Sige, we will give you a chance to give your final statement. Nabawasan ng Di mo ba, ang ganda po may nung isang minuto pa rin. Ang ganda po nung sinabi niya na patungkol po sa extrajudicial killing. Wala nga daw pong extrajudicial killing. Kasi hindi naman daw nagpapapatay ang batas. Kasi wala na nga wala na nga death penalty. Tama yun, walang extrajudicial killing. Pag killing yan, dalawa lang yan. Is either murder or during the encounter. Walang extrajudicial, di ba? Tuloy po natin. Naman, Yeah. bakit karapat dapat mahalal si Attorney Raul Lambino sa Senado? Well, mga kababayan, sabi ko nga ang ating mga mamayang Pilipino matagal na naghihirap. For more than 20-30 years, pabalik-balik na lamang po yung mga ibang politiko na nandiyan.